una sa lahat. Sasampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. Pinapaimbestigahan niya po lahat para po malinis at maiayos kung ano po ang naging pagkakamali sa maanumalyang flood control. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Torre sa Kamara, General Nicolas Torre nakipagkita kay Congresswoman Laila de Lima. Nagsalita na tungkol sa pagkakasibak sa kanya. Torre effect, Malacanang pinabulaan ng may lumalaking lamat sa Administrasyong Marcos. At walang sasantuhin, utos si Pangulong Bongbong Marcos i-lifestyle check ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Uunahin ang mga taga-DPWH. Nagsalita na si General Nicolas Torre kaugnay ng pagkakasibak sa kanya bilang PNP Chief. Nakipagkita rin siya kay Congresswoman Laila de Lima. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ni General Torre? Yes, Jiggy, wala nga raw sama ng loob itong si General Nicolas Torre III at suportado pa rin daw niya si Pangulong Bongbong Marcos. Yan nga yung siniguro niya matapos siyang sibakin ni Pangulong Marcos bilang hepe ng PNP. Ayon nga kay Torre ay magsisilbi pa rin po siyang pulis dahil inalis lang naman muna siya bilang appointee. At ang sabi po niya ay hindi siya nakapunta doon sa turnover dahil wala naman daw turnover to speak of. Doon naman sa issue kung may magkakaroon ba ng early retirement, hindi pa muna yan sinagot ni Torre kanina, pero ang sinabi niya, mag-i-issue raw siya ng statement sa mga susunod na araw. Ang malinaw sa ngayon, Jiggy, ay mag-ha-in siya or magpa-file siya ng leave of absence. Yan muna yung siniguro sa atin kanina ni Torre. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. I've been an officer for more than 30 years. This is not the first time that this happened in my career. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Wala nga akong sama ng loob. And I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. At Marian, tatanggapin daw ba ni Torre ang alok sa kanya ng Malacanang na bagong posisyon? Jiggy, sabi nga ni Torre, masyado parang maaga para pag-usapan yan. Una, wala pa naman daw assignment na sabi niya, masyado maaga ang karwahe sa kabayo dyan. Doon naman sa usapin, kung nakausap na ba niya, mismo si Pangulong Marcos, sabi niya ay executive privilege, hindi na siya nagbigay ng ibang detalye tungkol dito. Hinihintay pa rin daw niya kung mayroon ba ibibigay sa kanya na bagong posisyon. He's still willing to serve, sabi niya. Pakinggan natin itong pahayag ni Torre. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Let's wait first for the official statement or announcement. I'm still in the government. I'm still serving the government right now. I'm still a policeman. At bakit nga ba nasa Kamara si Torre ngayon? Jiggy, ayon nga doon kay General Torre kanina nung inabangan natin siya mismo doon sa opisina ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Ngayong araw kasi yung kaarawan ni Congresswoman de Lima at sinabi nga ni Torre, personal siyang nagdala ng cake sa kongresista. Naalala kasi ni Torre nung siya raw ay bagong upong PNP chief, si de Lima ay isa sa mga nauna pong bumisita kay Torre sa kanyang opisina at ibinabalik lang din daw niya itong gesture na ito. So ayun, nagdala siya mismo ng cake sa kanya. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Kinumpirma nga ng Malacanang na may iaalok na bagong posisyon sa gobyerno para kay General Nicolas Torre. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, anong posisyon ito? Jiggy, hindi sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro kung anong eksaktong posisyon ang iniaalok kay Police General Nicolas Torre III. Hindi pa rin nila pwedeng maisapubliko yan, lalo't hindi pa rin naman kasi sumasang-ayon dito si General Torre. Pinuri nga rin ng palasyo ang dating PNP chief na isa raw mahusay na public servant kaya dapat pa rin daw itong magsilbi sa bayan. Itinanggi naman ng Malacanang na may lumalawak na lamat sa Administrasyong Marcos dahil sa pagpapalit ng liderato sa PNP. Taliwas sa nasabi ng Makabayan Block na may hidwaan daw sa pamahalaan dahil sa nangyari. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Claire Castro.
Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. At Mon, kumusta ang unang araw sa pwesto ni Acting PNP Chief Nartates? Jiggy, napuno ng kaliwat ka ng mga meetings at interviews itong si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Acting Chief ng Philippine National Police. Nabanggit din niya na nakatakda nilang ipatupad itong resolusyon ng NAPOLCOM patungkol doon sa naging balasahan nga sa marataas na opisyal o posisyon ng pulisya. Layo niyang ibalik yung mga nabalasa o nalipat na mga opisyal. Narito naman ang pahayag ni Acting Chief PNP General Nartates. For sure, i-implement natin yun. But, alam nyo, ang NAPOLCOM, siya ang watchdog sa PNP. Siya ang repository ng ating mga policies and circulars. Pagka hindi natin sinunod, para saan pa yung batas, no? Bagamat wala pang order o formal na utos, Jiggy, nasabi rin ni General Nartates na pinag-aaralan nila ang pagpapalit ng PNP spokesperson na pinangahawakan ngayon ni Police Brigadier General Jean Fajardo. Para kasi kay Nartates, mas maigi daw na pag-isahin na lamang ito sa Public Information Office ng PNP na pinangungunahan naman o pinamumunuan ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Habang si General Fajardo, nananatili pa rin daw sa ngayon bilang direktor ng Directorate for Controllership ng Pambansang Pulisya. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Camp Crame. Naniniwala si Acting Davao City Mayor Baste Duterte na demotion ang pagkakasibak kay General Nicolas Torre bilang PNP Chief. Ayon kay Baste, posibleng may hidwaan umano sa loob ng PNP dahil hindi raw malinaw kung bakit tinanggal si Torre. Naniniwala naman ang anak ng dating Pangulo na kahit sino pang ipalit na PNP Chief, pupuntirihin pa rin daw nito ang kanilang pamilya. Matatanda ang hinamon noon ng suntukan ni Baste si Torre, pero hindi sumipot ang nakababatang Duterte kaya winner by default ang dating PNP Chief. Si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ito dalhin sa ICC. Demoted siya, so tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Hindi sila nagkakasundo kasi nagsimula na yun ng kay Rimulya, di ba? Nagkakasagutan sila. Wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Susunod, lifestyle tech check sa mga opisyal ng gobyerno pinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos. At ebidensyang hawak ni Mayor Magalong sa maanumalya manong flood control projects, kinagulat daw ng Pangulo. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pinagutos si Pangulong Bongbong Marcos na isailalim sa lifestyle check ang mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng investigasyon sa maanumalya manong mga flood control projects. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, saan ba sisimulan itong lifestyle check? Alam mo, Jiggy, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pwedeng-pwede naman daw na simulan ang investigasyon o itong lifestyle check dito nga sa DPWH kasi hindi naman daw maikakaila na posibleng may ilan doon sa kanilang ahensya yung involved dito sa sinasabing anomalya pagdating sa flood control projects. Pero ang sabi dyan ni Jose Castro, lahat daw ng mga kagawaran, departamento na may kinalaman dito sa flood control projects ay isasailalim daw sa lifestyle check. Pwede daw na mag-initiate nitong lifestyle check ang ombudsman o kaya naman ay ang PIR o ang COA at pwede rin yung mga heads ng iba't ibang mga kagawaran. So far, ang sabi ni Jose Castro, nasa 11 na yung mga flood control projects na inspeksyon personally ni Pangulong Bongbong Marcos kasi matatandaan natin na naglibot na rin siya sa ilang mga lugar. Pero ang kinumpirma niya kanina na ibigay na ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong yung mga dokumento na magpapatunay doon sa mga sinasabi niyang possible involvement ng ilang mga opisyal ng gobyerno doon sa anomalya sa flood control projects. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro.
Kung yan po ang pananaw ni Senator Lacson, tandaan po natin, hindi naman po lahat ng tao sa DPWH ay maaaring involved. At katulad ng ginagawa po ng Pangulong Marcos Jr., pinapaimbestigahan niya po lahat para po malinis at maiayos kung anong po ang naging pagkakamali sa mga maanumalyang flood control projects. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampahan ng kaso. Maricel, may reaksyon na ba ang palasyo sa banat ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte na parang cooking show, palabas lang itong pagbusisi sa flood control projects? Meron, Jiggy, pero bago ko lang sagutin yung tanong mo na yan, lilinawin ko na yung una nating ipinalabas na paliwanag ni Undersecretary Claire Castro ay tugon doon sa naging pahayag ni Senator Ping Lacson. Nabanggit kasi ni Senator Ping Lacson na mukhang merong isang malaking sindikato na nangyayari doon sa loob ng DPWH at yan nga yung kinumentuhan niya. Patungkol naman dyan sa naging pahayag ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte, simple lang ang naging sagot dyan ni Yuse Castro. Nasaan ba ang alkalde? Nasa The Hague? Kung ganon, manood na lang siya. Kasi doon sa isang panayam sa The Hague, sinabi ni Mayor Baste Duterte na parang ang theatrics lang itong nangyayari tungkol sa sinasabi ng administrasyon na investigasyon tungkol doon sa flood control project. Dahil kung seryoso daw ang Pangulo dyan, di dapat sampahan na lang ng kaso kung sino man yung mga taong involved dito sa anomalyang ito. Binigyan din ng komento ni Undersecretary Castro yung ilang mga tao na nagsasabi na baka mamaya mauwi na naman ito sa paninisi sa Duterte administration. Pero ang sagot siya ni Yuse Castro, bakit naman mauuwi sa paninisi sa mga Duterte? May kinalaman ba sila dito sa anomalya? Dahil kung meron, kasama rin daw sila sa masasampahan ng kaso. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni na Acting Mayor Baste Duterte at Undersecretary Castro. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon PR PR stunt niya. Kung serious talaga siya, sabi niya na, 'di ba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case? Kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, sige, pakulong ka dyan. Nasaan po siya ngayon? Nasa the Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Nagsumite ng ebidensya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa overprice umanong flood control projects. Sabi ni Magalong sa programang Ted Filon, DJ Chacha, nagulat ang Pangulo sa pinakita niyang mga dokumento. Laman nito mga presyo, disenyo at litrato na mga questionable manong flood control projects tulad ng isang rock netting na umabot daw sa mahigit 12,000 pesos per square meter. Handa raw ang alkalde na bigyan ng kopya ang kamera ng mga dokumentong hawak niya. Pinakita ko pa yung ibang mga figures, pinakita ko rin sa kanya yung actual na itsura sa kalsada. Talagang kita mo talaga yung galit niya, Sir Ted. Galit talaga siya at talagang very, very disappointed siya. Kapapasok lang na balita, may tinalaga ng acting ombudsman si Pangulong Bongbong Marcos. Siya si Deputy Ombudsman Dante Vargas. Hahalili siya sa nagretiro ng ombudsman na si Samuel Martires. Si Vargas ay naging Deputy Ombudsman for the Visayas simula nung Administrasyong Duterte. Samantala, magkakaroon naman ng public interview sa August 28 hanggang September 2 para sa posisyon ng ombudsman. Susunod, sa dokumentado, isang kakaibang pantasya pinagkakakitaan ng ilang Pinoy. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pinagkakakitaan ng ilang Pinoy ang isang kakaibang pantasya. Online ang bentahan at paalang ang puhunan. Ang kwento dokumentado ni Lourdes Vera. Alam nyo ba, sa internet ay may isang merkado na umiikot sa isang kakaibang sexual na panlasa. At nakabatay ito sa bahagi ng anatomiya na hindi mo inaakala. Eto na, ang pornografiya ng paa.
sa Facebook group online. Magpo-post ka doon kasi sobrang dami namang members, thousands dito lang sa Philippines. Meron din sa meron din sa ibang bansa. Ang gagawin mo lang is ipapakita mo lang yung paa mo, tapos halimbawa, mag-request sila na yung cupcake, tatapakan mo lang siya or any food na tatapakan mo, yun, satisfied na sila doon. O magpapa-foot spa ka, pedicure, tapos ayun, nagbibigay sila, tapos sasend ko yung bayad, sasend ko lang yung pictures ko. Pag pictures, pwede na sa akin isang picture, pwede na sa akin mga 200 to 300 pesos. Pero pag mga video, 500. Yung isa, worship lang, yung parang ikaw yung goddess nila. Parang sasambahin ka nila. Yung kung ano yung sabihin mo, gagawin nila, uutusan mo siya, inaamoy lang nila yung paa mo, nililik lang nila yung paa mo, tapos ganun lang. Yung rate ko, mura lang yun, 1K per hour. Sa iba, mahal. Nahingi sila ng siguro mga 2K per hour, ganun, 2.5. Tanong, meron pa kayo mas malupit na request? Yung ilang mga kliyente? Mas ang gusto nilang bilhin na sapatos is yung sobrang gamit na gagamitin mo siya ng hindi ka nagmemedyas. Yung kita sa sapatos yung bakat ng paa mo, tapos yung sobrang maamoy na paa mo. Pag binili na nila yun, parang yun yung ginagamit nila, parang replacement sa pinggan. Doon na sila kakain. May isa akong client na tinapay or any food na pwedeng ilagay mo sa sapatos mo, maghapon mo siya ilalagay doon. Itatabi mo muna yon, tapos sa session, pag meron kayong schedule session, kakainin nila. Pagpasok nyo pa lang sa motel, required na ka-shoes ka with socks. Kasi may fetish na yung socks mo, ibababad nila sa tubig, tapos iinumin nila. Extra income ko lang to kasi pambayad ng bills or ng budget mo, transpo, pagkain, ayun. Kung sapat naman yung sweldo ko, hindi ko yun gagawin. Sa bawat kurba ng sakong, bawat tiklop ng talampakan, bawat pagkulot ng mga daliri, paano magpapainit ng damdamin at paano ka nito bubuhayin. Lourdes Vera, mukha na maliliit, isyong malalaki, paa para sa mga mahihilig. Dokumentado. Mga bumabanderang headline sa Lamuna, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.